Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iniwan, di ka papabayaan. Lumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa
tithes into the temple, that there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. Bring the whole tithes into the temple, that there may be food in my house. Test me now on this, says the Lord of hosts, and see if I will not pour out your blessings overflowing. His protection will be on your cups. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed. Oh, what a delightful land we live in. They will be mine, says the Lord of hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. His protection will be on your cups. With good things He will satisfy us. All the nations will call you blessed. Oh, what a delightful land we live in. They will be mine, says the Lord of hosts. See how they differ, the righteous from the wicked, between those who serve me and those who turn their back. Return to me and I will turn to you. Return to me and I will turn to you. Says the Lord, says the Lord. Says the Lord. Glory to God. Good morning. Good morning. Okay, hello. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa ating lahat. Sa lahat ng mga kapatiran na ngayon ay naririto. Glory to God. Hallelujah. Sa isang magandang umaga na Kanyang ibinigay sa atin. Isang pinagpalang araw na naman upang tayo po'y magkasama-sama at mag-aral ng Kanyang mga banal na salita. Tunay dakila ang Diyos. Ang araw na ito ay inaalay natin sa Kanya. Opening prayer muna tayo. Yeah, basahin ko muna ating word for the day. Galatians 3:26. For you are all sons of God through faith in Jesus Christ. Diyos amang dakila, salamat po at tinuring mo kaming mga anak mo. At ang iyong mga anak na narito, Lord, pagpalain mo po kami. At habang pinag-aaralan namin ang iyong banal na salita, na itinuturo mo sa amin, Lord, at naunawaan namin, at sa iyong grasya na kasunod kami, Lord. We are all richly blessed sapagkat ito'y sinabi mo sa iyong salita sa Colossians 3:16. Maraming salamat sa umagang ito na muli ikaw ang muna sa amin, ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin upang ang lahat ng aming sasabihin, ibubuka ng aming bibig, I will richly bless us all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay yung 2 Timothy 2 verses 1 up to 4. Ito po yung pagpapatuloy natin. Okay. Ang scripture ay nasa 2 Timothy 2, 1 to 4 sa Tagalog. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi, ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Purihin ang Panginoon. Okay.
Ang tatalakayin natin principally ay itong pagiging sundalo ng ating Panginoon. At makikita na nga natin yan sa talata 3. Who is a soldier? A person who serves in an army, a person engaged in military service. Ibinibigay niya ang kanyang sarili upang maglingkod sa bayan. And of course, he wants to be in the military service, serving his country, serving his fellow men. He has a full knowledge and understanding of the rules and regulation of being a soldier in the military service. Sinasabi nga may mga core values yan na sinusunod nila. Dignity, honor, and service. Who is a Christian? Who is a disciple? He is one who gives himself up to serve God. He wants to serve God and his fellow believers. He understands the cost of being a learner or a disciple. Makes commitment to live for Christ and serves Christ. Sa Matthew 16:24-25, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng ang kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sa Roma 12:1-2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga masagalang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Napaka-importante din na talakayin natin yung mga past soldiers in the army of Christ. Ang mga hakbo ni Kristo na namatay sa mga larangan ng digmaan ng pananampalataya, yung battlefields of faith. At ang pamanang ng kanilang iniwan ay nasa Hebreo 11. Sila ang mga dakilang lalaki at babae ng Diyos na mabubuting sundalo sa krus at namatay sa larangan ng digmaan upang mapanatili ang ating mahalagang pananampalataya. Mabuti sila ay parangalan ang mga taong ito na nagsakripisyo ng labis para mapag-ingatan ang ating pananampalataya. Ang Hebreo 11 ay isang napakagandang katotohanan. Mabuting malaman, mapag-aralan at gawing examples ng ating pananampalataya. Itong Hebrews 11, nakapaloob dito yung heroes of faith. Kaya maganda nga mapag-aralan natin. Alam nyo, marami silang mga dinaan ng mga bahagi o experiences sa kanilang buhay na makikita natin na they are in the battlefields of faith. At sila naman ang lahat ay nagtagumpay. Ngayon, sino naman yung mga army, yung mga soldiers sa hukbo ni Kristo, Christ's army? Now, throughout the Bible, the Christians are referred to, tayong mga mananampalataya, we are referred to as the soldiers of God. Kapag ang isang tao ay inimbita upang tanggapin si Kristo at gawing Lord and Savior of their lives, ang ating Panginoon, so Jesus now becomes the commanding chief ng kanilang Christian life na siya makikita natin sa 2 Timothy 2:3-4. Now, another question, meron tayong mga tanong dito kasi yun ang bibigyan natin ng tugon sa ating pag-aaral ngayong umaga. Now, bakit tinatawag ang mga Kristiyano na mga soldiers? Tinatawag silang mga sundalit dahil tayo ay actually nasa isang spiritual na labanan na nangangailangan ng lakas ng banal na espiritu upang papagtagumpayan natin yung ating mga battlefields in life. At ang lahat ng ito ay nangangailangan ng pananampalataya at kailangan natin ang lakas ng banal na espiritu sa buhay natin. So habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos,
kasama rin dito sa pag-aaral, sa paglago natin bilang isang Kristiyano, ay yung mga iba't ibang experiences na kung saan ay talagang matindi ang labanan. Merong mga iba talaga na apakabibigat ng kanilang dinadaanan. Meron namang iba magaang lamang at madali nilang nahahakbangan. Kaya tayo ay tinatawag na mga soldiers, like the soldiers in the military service, in the government, may labanan. Tayo rin ay may labanan. Kapag tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, now we become really the greatest enemy of the devil. Galit na galit sa atin yan. Dahil kasi tayo ay lumapit sa Diyos na numbalik tayo sa ating Panginoon. Nung dati, tayo ay kasama ni Satanas sa kanyang mga gawain. Ngunit ngayon, nagbagong buhay na tayo. Naku kapatid, kaaway na tayo ni Satanas. Kaya nandoon palagi yung labanan. Nandiyan palagi yung kanyang mga pagkilos na kung saan ay ibabalik tayo sa kasalanan. Ngunit dahil sa tulong, grasya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa buhay natin, napagtatagumpayan nating lahat ang mga ito. Kaya tinawag tayong mga soldiers. Kaya yung 1 Peter 5:8-10, maging handa kayo at magbantay. Yung diablo, ang kaaway nyo ay parang liyong umuungal at aali-aligod na naghahanap ng malalapa. Labanan nyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong kapatid, mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob sa isang pundasyong di matitinag. Ngayon, kung merong army, Christ's army, tayo ay mga sundalo ng ating Panginoon, ay kailangan meron tayong weapons. Ano naman yung ating mga tools for war? Yun yung tinatawag nating the God's armor. Nandito yan sa Ephesians 6:10-19. Magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban. Pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. So, you see, if there is a war, you must have tools. At ito, ipaniliwanag sa atin, ano ang ating mga sandata. Purihin ng Panginoon. Now, ano bang ibig sabihin ng soldier for Christ? And who is a soldier biblically? Ang ibig sabihin ng pagiging sundalo ni Hesus Kristo ay ginagamit natin ang salita ng Diyos laban sa larangan ng digmaan ng pananampalataya. Laban sa diablo at sa kanyang mga kaharian ng Satanas upang ang tao ay palayain at ang kadiliman ay maitulak natin pabalik. Maiwasan natin ang mga kasamaan na ginagawa ng ating kaaway. Yes. Ang bawat Kristiyano ay tinatawag na maging kawal sa hukbo ng Diyos. Ang mga sundalo ay tinatawag upang labanan ng kasamaan sa pamamagitan ng napakatindi at of course, mapagtagumpayan
ang kabutihan na nagmumula sa pusong umiibig sa Diyos. Ano man ang kalagayan ng isang Kristiyano, sundalo dapat manampalataya sa kanilang commander-in-chief, none other than our Lord Jesus Christ, at mamuhay ayon sa Espiritu. Ang ganitong tema ay it implies a strongest relationship. At no one can be a soldier for the Lord until they first get into the army. Ibig sabihin, kung mayroong sa secular, ang military ay nag-enlist, tayo man, pag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, enlisted na tayo being a soldier of Christ. This is accomplished only through receiving our Lord Jesus Christ as Savior and Lord. And we are in the Lord's army. Ang gusto ng Diyos ay mamuhay tayo ng naaayon sa Kanya bilang isang sundalo. Sa John 3:3, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Now, if we say that we are in the army of our Lord, so meaning to say there is a war. Ngayon, ano ba yung mga battles? What are the battles that Christians fight? Ako, marami yan. Araw-araw, hindi lang natin napapansin, kapatid. Meron tayong mga dinadaanan na kailangan talaga tayo ay maging matapang sa pang-araw-araw nating buhay. Ang mga Kristiyano po ay nakikipaglaban sa panloob na labanan, meaning to say worldly battles. Labanan sa pagitan ng ating luma at makamundong sarili at ng ating bagong sarili kay Kristo. Ang kaaway ng ating kaluluwa ay marunong umapila sa ating makasalanang kalikasan. Nandiyan palagi yung temptation ng kaaway upang mailayo tayo sa ating Panginoon na siya namang tinanggap natin bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Sa uli, hindi po tayo nakikipaglaban sa tao o sa makalupang mga kalagayan. Sa halip, nakikipaglaban tayo sa masamang puwersa ng espiritual. May 3 pangunahing lugar or battles na tayo po ay nilalabanan natin. Sometimes you don't realize it, pero ngayon po ay narito. I'll tell you these 3 battles that we have to face. See, merong spiritual na labanan, merong makamundong labanan, merong labanan doon sa loob natin. Kaya tingnan natin mabuti at ano ang sinasabi ng Panginoon o ang salita ng Diyos tungkol sa mga battles na ito sa ating buhay. Kaya titingnan natin mabuti, ano nga ba yung mga dinadaanan natin sa pang-araw-araw nating buhay. That's why we need the Word of God para mapagtagumpayan po natin lahat. Yan. Ano ba yung battle sa yan? Ulitin ko, spiritual na labanan, makabundong labanan at labanan sa loob natin. Bilang mga Kristiyano, sabi ko nga tayo ay nasa spiritual battle. Minsan, alam mo talagang araw. Minsan, merong mga araw na, well, okay lang, tahimik na dadaanan natin ng araw, natatapos ang isang araw, pero minsan, darating talaga sa isang araw, magugulat ka na lang, ano ba ito? Bakit may dumadating na ganitong klaseng mga problema? May mga dumarating na ganitong klaseng mga sitwasyon. Ano nangyayari? Bigla magugulat na lamang tayo. And then if we sit down and meditate and think and pray to God, then God is going to reveal to us that you are undergoing a battle right now. You're undergoing some suffering. You're undergoing some afflictions. You see? Kaya mahalaga na maunawaan natin talaga ang salita ng Diyos sapagkat ito ang weapon natin sa buhay natin araw-araw. Totoo rin po talaga mga kapatid, merong mga nagsasabi, ano ba yung pinag-uusapan ninyo na spiritual battle? Sabihin, wala naman yan. Talagang bahagi lang ng buhay yung mga problema sa buhay. Yung mga dinadaanan mo, dinadaanan din naman ng ibang tao. What battles are you talking about? Marami kasi ang hindi nakakaunawa na tayo po ay talagang merong kaaway sa buhay natin. Kaya dapat turuan natin yung ating sarili paano natin lalabanan. But first and foremost, we have to discern what is going on. Dahil sa hindi natin nakikita yung ating kaaway, ay mayroon siyang mga pagkilos na hindi natin namamalayan, tayo pala ay kanya ng kinakalaban. Purihin ang Panginoon. Kaya yung sinasabi kong battle within us, naririto yan sa Romans 7, verses 14 to 25. Pakibasa, ito yung sinasabi, ang hilig ng laman at tuntunin ng isip. When you speak about laman, it implies self, no? Nakita ko yung ang laman means flesh, di ba? Alisin mo yung H sa flesh. Anong lalabas?
you read it from right to left, parang Hebrew. Blessed, alisin mo yung H. Self, yun, di ba? Baliktad, babaliktad. Yung you read yung Hebrew from right to left. Basahin natin mga kapatid. Alam natin ang kautusan ay spiritual. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko mauunawaan ang aking sarili. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulog ang sumasang-ayon ako ng mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Sa verse 18, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siyang kung ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ibinibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Purihin ang Panginoon. That's why we Christians, we are called soldiers in God's army. Dahil kasi talaga merong labanan eh. Now, the important thing is we have to know our weapons. And we have to be skilled in using our tools against these wars or battles in our lives. Kaya yung Ephesians 6:10-18, ang isang sundalo ng ating Panginoon, ipiniliwanag dito yung mga gagamitin natin na mga katangian na para magamit natin at ating mapagtagumpayan at mahakbangan natin yung mga iba't ibang mga battles na yan sa buhay natin. And we have to realize the truth that the only way para tayo po ay maging successful sa labanang ito ay maging proficient tayo sa paggamit itong ating spiritual weaponry. So what do I mean? We really have to study the Word of God. And the different experiences na nararanasan natin araw-araw, ito ay nagtuturo sa atin, nagbibigay sa atin ng isang pagsasanay kung paano tayo kikilos, pa tayo magre-react sa mga iba't ibang sitwasyon ng ating buhay. Kaya kung minsan marami kang dinadaanan sa buhay, then maaaring sabihin natin, nagagalit yata ang Diyos sa akin. Bakit tumadating sa akin to mga ganitong klase, mga negative situations? But if we go deeper, at unawaan natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, itong lahat ng ito ay bahagi ng kanyang pagtuturo sa atin. Bahagi ng kanyang pagsasanay sa atin upang tayo po ay tumibay bilang mga Kristiyano, upang tayo ay maging matapang na mga sundalo sa hukbo ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang ating kaaway ay mayroong strategy. We really have to discern the pamamaraan ng ating kaaway. 2 Corinthians 11 verse 14 and 1 Peter 5:8. At kailangan maunawaan natin, and we have to be alert and always, every day, kailangan ma-realize natin yung ating kaaway active yan at hindi ho nagpapahinga yan. You see, ang enemy natin is shrewd yan, always attacking. At alam niya na tayo bilang mga Kristiyano, pag tayo ay tumawag, even mentioning, even calling the name, the Lord Jesus, lalapit ang Panginoon at tutulungan tayo. Hebrews 13 verse 5. Kaya, regardless of the trap, anuman ang pamamaraan ng kaaway sa atin, alam niyo ang sabi ng Panginoon, I will always be with you at tutulungan kita. 1 Corinthians 10:13. Kaya ang sabi nga hindi darating sa iyo ang mga negatibong bagay na hindi ka tutulungan ng Diyos for you to be able to escape that negative situation. That's why kay tayong mga Kristiyano, kailangan maging wise po tayo sa buhay natin, sa pang-araw-araw nating buhay. Kasi
ang pamamaraan ng kaaway kung minsan hindi mo na di-discern dahan-dahan ng kanyang pagkilos. It takes time. Sometimes it takes days. Sometimes it takes really some time, a while, para makita mo lang na, ay, mali pala. Kinakalaban pala ako ng kaaway. That's why we have to be wise. And to be wise is, papaano mo gagamitin yung nakasulat sa Ephesians 6. Kailangan natin yan na pag-aralang mabuti. And we have to be proficient in using this spiritual weaponry that God has given us. So, ang isang Kristiyano, ang isang sundalo sa hukbo ng ating Panginoon, we are fighters. Lumalaban ho tayo, mga kapatid. At yan na nakakatuwa. Noong araw, di ba, nung wala pa tayo sa ganitong gawain, pag tayo nagka-problema, matinding problema talaga. Namang problema, iyak ka na lang sa isang sulok, punta ka na lang kay kumari, kay kumpare, doon ka nangungumpisal lang lahat ng mga problema mo. At may nangyari ba? Well, sometimes makakatulong, but oftentimes you still feel depressed. See, but now we have learned a lot in the study of the Word of God. We are now strong and courageous. We are fighters in these battlefields of faith sa buhay natin. And not only that, we are determinado tayo na iwasan natin ang kaaway. Kung noong araw hindi natin napapansin ang pagkilos ng kaaway, but now alam na natin, determinado tayo, I am not going to be tempted by you, Satan. Ganun na tayo. Umiiwas talaga tayo sa kasalanan. We do not run from the faith, but rather we use the weapons of our faith. We stand our ground until the battle is over. Kaya ang mga Kristiyano, mapagtagumpay. See, we are victorious people. And also, a soldier in the army of God, we are driven. Driven what? Driven by the faith that God is with us. We are driven by the love of God that He will never leave us. Tutulungan niya tayo anuman ang mangyari. What God has started in our lives, He is going to finish. And the good soldier is in the battle up to the finish. And we are dedicated. And because of what we have learned all throughout these years in the study of the Word of God, we have dedicated ourselves to God. We have dedicated ourselves to fulfilling the will of God. And regardless of personal cost, yung mga hirap, yung mga dinadaanan natin, mga iba't ibang mga sitwasyon, lahat pong yan, mga kapatid, ay nakapagpapalakas palalo sa atin for us to keep our faith. And what do we have to do? Keep on praying and keep on trusting and stand for our faith, mga kapatid. See, maraming pamamaraan ang kaaway, but we are soldiers of God. Okay? So, talakayin natin ngayon yung verse by verse. Itong 2 Timothy 2, verses 1 to 4. Verse 1 muna. Verse 1 muna sa Tagalog. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang katanungan natin, ano ang pinagmumulan ng lakas ng sundalong Kristiyano? Dito sa binasa natin sa talata 1, ang susi para sa spiritual na kalakasan ay ang tumayo sa biyaya ni Kristo o kagandahang loob ng Diyos. Live your lives upon the grace of God. Sapagkat sa biyaya ng ating Panginoon tayo ay naligtas. Sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi nagmula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Tingnan natin mga kapatid, grace. Ano ba yung grace? It is not imparted to those who feel they are strong. Hindi ito ibinubuhos, hindi ito binibigay sa mga taong sinasabi na self-sufficient siya, mga kapatid. And of course, ang grasya, it is not given to those who feel hindi nila kailangan ang tulong ng ating Panginoon. Trusting oneself sa kapangyarihan niya at judgment na kanyang ibinibigay. Maaring opinion lang itong judgment na ito at kaya ang kapangyarihan ito, maaring kayamanan, titulado, at of course, maraming salapi. And of course, ang grasya, it is not poured out to those who believe they can make it without God. Ibig sabihin, self-made, sobrang tiwala sa sarili. Sa 2 Corinthians 12:9, nanalangin si Apostle Paul, 3 times I prayed to the Lord about this and asked Him to take it away.
But his answer was, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Ano ang ibig sabihin ni Pablo dito? The God's power is continually increase habang ang kanyang kahinaan na ina-admit sa ating Panginoon. Lord, napakahirap na ito. Subalit sinabi mo nga, supisyente ang iyong grasya. At sinasabi rin ni Paul, the more I see my own weaknesses, the wider the door of God's grace is open. Ibig sabihin, nakabukas lagi ang pintuan ng biyaya ng ating Panginoon. Kailangan lang gamitin natin responsibly yung biyayang itong binibigay ng ating Panginoon. When you speak about my grace is sufficient for you, grace means divine support and provision as needed. When you speak about sufficient, it means there is never a shortage. It can never run out. Kaya pag pinagduktong mo itong salitang sufficient grace, it's sinasabi dito ng ating Panginoon, I will not only be your divine support and provision, but I will prove to be sufficient or never in shortage of what you need at the time you will need it. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi lamang ako ang iyong banal na suporta at provision, ngunit ako ay magpapatunay na ako ay sapat, hindi kailanman magkukulang sa kung ano ang kailangan mo sa oras na kailangan mo ito. Ito ang sinasabi ng Praise ating the Lord. Panginoon. Talakay naman natin yung 2 Timothy 2 verse 2. Tinalakay natin ito last week, pero bahagi ngayon ng pag-aaral natin. So, tatalakayin pa rin natin. Ang mga narinig mo sa akin, sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So, commit to faithful men who shall be able to teach others also. So, ano ang tanong natin dito sa verse na ito? Anong mga obligasyon ang mayroon ang mga Kristiyano upang ibahagi ang kanilang pananampalataya? Ano ating responsibility based upon this verse 2? The answer, commit to faithful men who shall be able to teach others also. So meaning to say, ano man yung ating natutunan, tulad ni Timoteo, sinabi sa kanya ni San Pablo, o Timoteo, natuto ka na, nag-aral ka na, nakita mo na kung paano ang pamamaraan ng ating misyon, ay ikaw din, mag-disciple ka rin ng ibang mga tao. Mga kapatid, mahalaga kasi ito eh. Alam nyo, we all know about our salvation. At we underwent the process of justification wherein tayo ay humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. And so therefore, we are justified. And upon justification, after that, we go into the next phase of our salvation, which is the sanctification. Sanctification is yung tayo ay patuloy na pinababanal. Nung tayo ay nalinis at napatawad sa ating mga kasalanan, nalinis tayo 100%. Clean slate tayong lahat. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapatawad ng 1/4, 1/2, o just a portion. Pag tayo ay lumapit at humingi ng tawad sa Diyos, ay patatawarin tayo. Di ba sabi niya, come to me. No matter kung maski na gaano ka kapula dahil sa iyong kasalanan, I will make you white as a wool. Sabi niya. So malinis tayo. And because of the forgiveness of sin that we have received, we now are into the kingdom of God. Tayo ngayon ay nabubuhay sa kaharian ng Diyos. No longer in the world. Kaya nga, we become, mga journey tayo, nagjo-journey lang tayo dito sa mundong ito. Ang tunay na tahanan natin ay sa langit. Sapagkat tayo ay naririto, then kailangan magkaroon tayo ng gabay. Kaya ang ginawa ng Diyos, nang tayo mapatawad, napansin niyo ba mga kapatid, pinaupo ho tayong lahat ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Sapagkat tayo ngayon ay nandirito at nabubuhay sa kaharian ng Diyos, kailangan malaman natin ano ba ang lifestyle ng mga taong nakatira sa loob ng kaharian ng Diyos. If we are Filipinos, then we live the lives, the culture of the country, Philippines. If you are an American,
you live also the culture of your country, the United States. But if I am a Filipino and I went to America, di ba, kailangan alamin ko kung ano ang uri ng buhay nila, kung ano ang kultura nila, para habang ako ay naroroon, makasabay ako sa uri ng buhay nila. Ngayon, applying that principle sa buhay natin bilang mga Kristiyano, naririto na tayo ngayon sa kaharian ng Diyos. Kaya lahat ng natututunan natin, lahat ng pag-aaral na ating naririnig, sa pag-upunta natin, pagdalo natin, pag-upo natin, sa pag-aaral sa salita ng Diyos, lahat yan kapatid ay gabay natin para tayo ay makapamuhay sa loob ng kaharian ng Diyos. Now, since we are now in the kingdom of God, bakit tayo napunta dyan? Sapagkat merong nag-imbita sa atin. Merong yumakag sa atin. Merong nagdala sa atin. Uy, mahal ka ng Diyos, halika, lumapit tayo at bumalik tayo sa kaharian ng Diyos. May nag-invite. So ngayon, nandirito tayo sa kaharian ng ating Panginoon, we do the same thing. Sapagkat tayo ay napunta dyan dahil may nag-invite sa atin, tayo rin ngayon ay dapat na mag-invite ng maraming mga tao para sila makapasok sa kaharian ng Diyos. Tayo ngayon na marunong na sa salita ng Diyos, we have been discipled, we have learned, then we do the same, we reproduce, we also disciple other people, bring them into the kingdom of God, and this is discipleship. We have to understand that plan of God for all of us. Kasi hindi lang ho tayo basta uupo. Kaya nga nabanggit natin ng last week, na kung tayo ngayon ay marunong na sa salita ng Diyos, ibahagi natin ito. We need to reproduce. We have to bring so many, countless people into the kingdom of God. And this is a responsibility from all Christians. Kaya sinabi ng Panginoon, ang sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong mga disipulo ko ang maraming tao. Bautismuhan niyo mo sila sa pangalan ko. Kaya sabi niya, and I will be with you. There is such a great promise, an awesome promise by God. Kasama niya tayo sa gawaing ito. Kaya ang sabi ni San Pablo kay Timoteo, Timoteo, mag-disciple ka rin ng ibang tao. Kaya every good soldier teaches other soldiers. Kaya yung John 15:3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman, hindi kayo mamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya John 15:16, naku, napakaganda nito mga kapatid at alam ko memorize nating lahat ito. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Now, every soldier of Christ is, remember, we are compelled to teach others what we have learned. So we witness, we share, kwento natin, ibahagi natin yung ating mga natutunan at yung ating mga experiences. And ang agenda ng Panginoon, ang plano ng Panginoon sa kanyang body of Christ, sa mga churches, ito yung kanyang highest priority, make disciples. Kaya nga yung Great Commission, sabi niya, go and make disciples, sabi niya. Kaya yung paggawa ng mga alagad, making disciples, tayo po, the body of Christ, ito po ang tugon natin sa utos ng ating Panginoon. Priority po ito ng lahat ng mga churches, mga kapatid. At ano naman ang purpose ng Diyos? At siya ay at gusto niya mangyari ay mag-disciple tayo ng maraming mga tao. Ano bang purpose niya? Ang layunin ng ating Panginoon ay gumawa ng mga alagad at lumago ito ng malulusog sa pananampalataya. At ang resulta nito ay marami ang lalapit at sa Diyos at ang kasalanan na taglay ay mawawala sapagkat ang salita ng Diyos ang magpapalinis sa kanila. Kaya nga noong sa panahon ni San Pablo sa mga gawa 2:46, araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya na may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Ang bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas.
Purihin ng Panginoon. Glory to God. Nababasa ka natin, no? 3,000 daily. My God, di ba? Purihin ng Panginoon. Alam mo, yan ang puso ng Diyos eh. Yan talaga ang laman ng puso ng Panginoon. Ang maraming tao ang makabalik sa Kanya. Maraming tao makatamasa ng Kanyang dakilang pag-ibig na hindi mo masukat, hindi mo malirip, napakataas, napakalawak, napakalalim. Yan ang puso ng Panginoon eh. Matulungan niya ang lahat ng tao. Well, let's face this truth. People need the Lord. Kailangan natin ng ating Panginoon. So let's go out and evangelize. Alam mo, meron ka lang makausap na tao at sabihin mo lang, I praise the Lord. I thank you, Lord. Eh bakit ba kayong mga Kristiyano, lagi kayong praise the Lord at thank you, Lord? Doon pa lang nakaka-evangelize na tayo. Eh di dagdagan mo na yung praise the Lord at thank you, Lord. Alam mo, mahal ka ng Diyos. O di tuloy-tuloy na makaka-evangelize ka na. At sa awat grasya ng Diyos, sila man din manumbalik at makasama na natin sa ganitong mga klase ng gawain. So, verse 3. Verse 3. Ito, gustong-gusto natin lahat siguro ito, no? Take your part in suffering as loyal soldier of Christ Jesus. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ano ang sinasabi ni San Pablo na tinutukoy sa kalidad ng mabuting kawal? Ito yung ang isa sa mga pagsubok na naghihiwalay sa isang mabuti at seryosong kaaway ay pag shallow ang iyong pananampalataya, shallow ang iyong mababaw ang iyong spiritual life, so makakahiwalay ka talaga. Hindi ka mawawalay ka sa isang mabuting sundalo. Kumbaga, lalayo din sila sa iyo, ganun ang mangyayari. At may tinatawag tayong bearing test, B-E-A-R-I-N-G. Kumbaga sa building, pag nagtayo ka ng building kasi, kung 5 palapag lang, sinusukat nila kung ano ang kakayanin, kung maglalagay sila ng ganitong bakal, ganitong pundasyon para makayanan yung bigat ng 5 palapag. Eh kung mga 100 floors, napakabigat na yan, no? Kakayanin nung pang-ilalim mo. Kaya sa Lucas, pag sinabi mong bearing test spiritually, ito yung test na patungkol sa iyong pag-uugali at pagiging matama mong o mabuti mong pakikisama sa iyong kapwa upang madala mo ang kabigatan ng paggawa ng tungkulin mo sa Diyos. Ang sabi sa Lucas 14:27, ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin na hindi maaaring maging alagad ko. When we speak of bearing test, ito yung mga iba't ibang situations sa buhay natin. Well, ang tingin ko rito, no, as I would understand this, ito yung mga iba't ibang mga testing sa dinadaanan natin, the bearing test. Dahil kasi, sabi nung verse 3, take your part in suffering. Because if our Lord Jesus Christ suffered, then we too shall experience sufferings or afflictions sa buhay natin. Yung tinatawag nilang bearing test, ito yung mga iba't ibang sitwasyon sa buhay natin na nararanasan natin sa araw-araw. How we handle them and how we react to all of these negative situations ay makikita dito kung anong ugali meron tayo. Kung anong ugali tayo meron bilang isang mabuting kawal o isang mababaw na uri ng sundalo ng ating Panginoon. Ang Greek word para doon sa cross or afflictions, you see, ay Stauros. S-T-A-U-R-O-S. Ang ibig sabihin, any hardship you encounter in doing the will of God. And so again, it's the hardships, any hardship you encounter in doing the will of God. Totoo kasi, God will tell you something to do. God will tell you, ito ang gawin mo, ito ang mission mo. But along the way, ay talaga merong mga negative situations na marami tayong mga mai-encounter. So, yun yung ibig sabihin nung Stauros. S-T-A-U-R-O-S. Greek word po yan. Now, the Greek word for bear is bastazo. B-A-S-T-A-Z-O. What does it mean? It means to ensure, receive, carry, take up, and bear with joy and without complaint. Yun ang pinakasusi dito, mga kapatid. Para kang,
Kung ang building, hindi naman nagrereklamo yan pag tinayo yan. Pag yumugyug ng earthquake, gaano lang siya, susunod lang siya dun sa kung ano ang nakalagay sa ilalim. Kaya kung manonood ka ng mga ginagawang mga building sa Japan, naku, matutuwa ka. Naglalaro lang sa ilalim, pinapakita nila kung paano naglalaro yung mga spring sa ilalim. At sumusunod lang sila sa yugyug ng earthquake. Yung bearing test, if bear o bastaso means to ensure, receive, carry, take up, and bear with joy and without complaint, meaning to say, if we go through these negative situations, crosses and afflictions and sufferings and testings, meron tayong dapat gawin. You see, we bear them with joy and without complaint. So we discover now, how do you become a good soldier or disciple of Jesus? Kung makikita niyo, tinawag ditong good soldier, no? To be a good soldier or disciple of Jesus means to encounter any hardship in doing the will of God with joy and without complaining, considering it a joy to follow in the steps of Jesus. So, kung makatagpo ka man ng kahirapan along the way sa paglilingkod mo sa Diyos, at kailangan may kagalakan at walang pagrereklamo. At itinuturing mo na kagalakan ang makasunod sa mga hakbang ni Jesucristo. Pero meron talagang mga negative situations, mahirap talaga dalhin, kapatid. We all know that. May mga talagang daraanan tayo, mga kapatid. But then we are being encouraged na our faith in God. See, yung ating mananampalataya, yung ating pagtitiwala, yung ating pag-asa, ang siyang magbibigay ng encouragement sa atin upang tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon na may kagalakan. Kaya napaka-importante nga na very deep ang relasyon mo sa ating Panginoon. Pag shallow yan at mahina rin na yung katawan mo, talagang babagsak ka. Kaya ang ibig sabihin ng bear the cross, huwag magdamdam, magdala ng sama ng loob, mapuot. Kung meron kang nararanasan ng makahirapan o pagsubok dahil sa dinadala mo, kahirapan sa pamumuhay mo bilang isang Kristiyano. Ibig sabihin, labanan mo ang bigat ng krus o mga negative situation sa pamumuhay. Huwag mong labanan. Huwag mong labanan pala, sorry. Huwag mong labanan yung kabigatan na yung dinadala. O kasi kung minsan, kapag mabigat talaga, kapatid, alam mo, you become resentful. Ba't naman ka, why me, God? What have I done? Why do you have to allow this to me? Sometimes, kapag hindi mo naman masisi talaga, minsan nagagalit na sa Diyos. So, sa ating pag-aaral, God is telling us, so huwag mong labanan, do not resist these afflictions in our Christian living. Kasi may magagawa naman din itong mabuti if we know how to handle them. Kaya nga binigyan tayo, di ba, ng the weapons of our faith. Okay. So, ibig sabihin, wag kang maging negatibo sa mga sitwasyon. No. Kaya lang mahirap talaga eh. Mahirap talaga. Meron talaga mga tao, di ba, mababasa naman natin yung mga dinaanan ng mga Kristiyano nung araw, binubugbog, kinukulong, pinuputulan ng ulo. Talaga namang napakahirap. Napakapalad natin ngayon, kapatid. Alam mo, napakaganda ng ating buhay ngayon. Bagamat tayo po ay negative situation. Paminsan-minsan ang buhay natin, meron naman, lumalaban tayo araw-araw. Maganda po ang buhay natin compared doon sa mga dumaan na mga kapwa natin mananampalataya noong unang panahon. Kaya pala inunan ni San Pablo yung magpakatatag ka. Ay, oo, sinabi niya. Sa grasya ng Diyos. Kasi nung panahon nila di ba? Yung mga si Stephen nga pinagbabato hanggang sa namatay. Kaya sabi huwag kang manghina. Huwag kang manghina. Oo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Oo. At tanggapin mo kung ano man dumarating sa iyo. At hindi naman yan permanente, di ba? Isipin nyo lang mula nung tinawagan ng Panginoon, ano mga ang dinala mo sa buhay na kabigatan? Ito ba'y nagtagal? Dala mo pa ba hanggang ngayon? Sa'yo na yon. Ibig sabihin, temporary lang yan. Habang inaangat ka ng Diyos, binibigyan ka ng mga banal na salita. Kumbaga, bumabagsak yung mga kabigatan na yan. At paunti-unti ka namang inaangat ng ating Panginoon at dadalhin sa kaginawahan patungo sa Kanyang, of course,
sa mga sinasabi nating kaharian. Pag nagsama-sama tayo at nag-i-enjoy sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia at naunawaan natin ang kanyang salita, nawawala yung bigat sa ating isip. So we fully consider the cross as part of Christian living, and we fully embrace the cross as a way of life. And of course, we fully remain devoted to Jesus regardless kung anuman mga inconveniences na nararamdaman natin. And we follow Jesus whether na maulan ngayon, bukas maaraw, sa ibang bansa, mayelo, maaari ka madulas, pero sa atin, lalo na sa ibang kabisayaan, matindi ang ulan doon at nagsisignal pa. Fully expect His cross to be your cross so that hindi ka ma-surprise sapagkat ang presensya ng Diyos, ang kanyang biyaya, aangating kaya upang mabuhat mo ang mga negative situation na dala-dala mo. Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Sundin natin ating Panginoon manampalataya tayo sa ating Panginoon ano man ang sitwasyon ng ating buhay. And after all, so kapag talagang hinarap natin itong mga afflictions na ito mga kapatid, alam nyo tayo rin ang nag-grow. Titibay ka talaga. Kasi pansinin nyo to, noong araw na wala tayo sa ganitong klase ng gawain, ganun ang sitwasyon ng ating buhay. Dumaan din naman tayo sa mabibigat na bahagi ng buhay. Pero alam nyo, naligtas tayo, tinulungan tayo ng Diyos, pero wala pa tayong malalim na relasyon. So, kung noon, tinulungan tayo ng Diyos, ngayon na nandito na tayo sa ganitong gawain, edi lalo't higit, nandyan ang pag-ibig ng Diyos upang tayo ay lukuban. Andyan ang kanyang banal na presensya upang bigyan tayo ng karunungan at mahakbangan natin yung mga iba't ibang bahagi ng buhay natin, yung mga experiences natin sa buhay. Now, we have another question. How do you become a strong soldier? Yan. So, endure hardships for the cause of Christ. Mamuhay tayo. Alam niyo, ang buhay natin, meron tayong grasya. Nandiyan ang awa ng Panginoon. Nandiyan ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan lang po natin manatili tayo sa presensya ng Diyos at mapapanatili natin ang ating lakas, yung ating courage sa lahat ng oras. Pahintulutan natin yung mga negative situations, yung mga afflictions na yan. Mag-grow po tayo mga kapatid, mag-mature tayo at pagkatapos makikita mo pagdating na panon, ay, ganun pala, glory to God, nahakbangan ko na, kabait ng Diyos. Kaya kadalasan ang ating nabibigkas, ay, ang bait-bait talaga ng Diyos. Ganito ang problema ko noon, pero ngayon, ay, glory to God. Yung palang dinaanan ko nung araw, prelude pala yun sa isang malaking blessing na ibibigay ng Diyos. Kung naging negative yung ating reaction sa ganong mga sitwasyon, di ba? Maiiba ngayon. Kaya sabi ni San Pablo kay Timoteo, magpakatatag ka ha, endure the hardships of being a soldier of Christ. Purihin ang Panginoon. You see, kailangan po kasi mag-mature tayo. We have to become like Christ. Dito sa Ephesians 4 verse 12. You see, we have to mature unto the stature of our Lord Jesus Christ. So makikita natin ngayon, itong mga afflictions na to, oo, nasasaktan tayo. Talagang masakit kung minsan nakakahilo. Bisa makakasakit ka pa. But then, all of this is, number one, they are all temporary. You see, pagkatapos ng isang matinding ulan, meron namang rainbow na lalabas. And then, secondly, we can learn from afflictions. Alam mo, these are blessings to us. Your faith will be tested. Diba sabing ganyan? But then, manalangin tayo sa ating Panginoon. And then thirdly, yung ating mga afflictions, kaya sabi magpakatatag kayo sa inyong relasyon sa ating Panginoon. Alam nyo, pagka pinag-aralan mo ng malalim yung kaharian ng Diyos, kapag atin talagang ninamnam, ano ba ang eternity? Ano ba ang langit? Ano ba ang being in the presence of God? Looking and differentiating itong mga nadadaanan nating mga different crosses and sufferings, they are all very light compared to the greatness, the awesomeness of heaven, of this eternal light that we are about to receive. And most of all, anyone who will endure up to the end will what? Will be saved. And then another thing is, ikalapat, itong mga afflictions na dinadaanan natin mga kapatid, they are really less important. Kung minsan nga,
meron ako nabasa, isang speaker, positive thinker speaker. So, meron siyang pupuntahan na speaking engagement. Na-late na siya. So, everybody was waiting. Ngayon, pagdating ngayon niya doon sa hall na kung saan siya ay magbibigay ng talk, tinanong siya, bakit ho kayo na late? Sabi ganyan, ay nako, itong inyong lugar ay napaka-traffic. Sabi niya, napaka-traffic. And then he was asked, what is your reaction? Sabi niya ganyan, wala, I was just waiting. Because, sabi niya, itong traffic na to, sabi niya ganyan, you know what? After 1 year, after 2 years, after 10 years, this is nothing. They are not important. I will just sit and wait for the traffic to go. Kaya ako na late. Sabi niya, hindi siya talaga nag-react negatively. Oo nga naman, napakaganda. So tayo rin, how do we react sa mga iba't ibang dumarating sa buhay natin? Kaya kung titingnan natin, you see, mga kapatid, higit na mas mahalaga na mapagtagumpayan natin ang mga iba't ibang bahagi ng ating buhay. Kaya yung Hebrews 11, kapatid, again, I encourage you, you read Hebrews 11, yung mga heroes of faith. And then, ano ba ang naranasan ni Moises, ni Abraham, ni Jacob, ni Noah? Ano ang mga naranasan nila? Now, try to compare the lifestyle nila, yung kanilang buhay. How did they profess their faith compared doon sa buhay natin ngayon? Sa pamumuhay natin sa ating pananampalataya, matindi po talaga ang dinaanan nila. Matindi po talaga. Mga kapatid, maski si Paul, ang laki ng hirap nila. Kaya makikita natin, mga kapatid, sa buhay ng mga heroes of faith na to, there's so much to learn from them. Paano nila napagtagumpayan yung mga nadaanan nila? Paano sila naka-overcome? You know what? Hebrews 11 verse 1 says, they saw the invisible by faith. By faith. Kaya yung kanilang relasyon, pag-asa, pagtitiwala sa Diyos, yan ang kanilang hawak-hawak sa buhay nila. Ikaapat na verse. Ang ikaapat na verse, ano ang tamang kaugnayan ng Kristiyanong sundalo sa kanyang makalangit na Commander-in-Chief? Verse 4. Verse 4 ang sagot. A soldier ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niya mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Bago natin bigyan ng answer yan, merong may birthday. Sino ba itong mga may birthday? Batiin natin silang lahat. Wow. September 1 ba na yan? Uy, Berna, mga kapatid. Konti ng panahon, lumalamig na. Malapit na. Minister Sandy Laresa, Sister Aning Salvacion, Sister Elsa Chua, Sister Tess de la Cruz, Sister Esperanza Nocum, Brother John Ray Valle, and belated happy birthday, Brother Jack Anake. Happy birthday sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos, maging masaya ang araw na ito sa inyong lahat. This is a special day for all of you. Have a nice day, my dear people of God. It's your birthday. Have a great day. Happy birthday to you. Happy birthday! We will do more than thank you. We will shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Purihin ng Panginoon. So sa talata 4, sagutin natin ang katanungan, ano ang tamang kaugnayan ng Kristiyanong sundalo sa kanyang makalangit na commander? Ang sagot natin nga sa talata 4, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang amo. Ang kanyang pinuno, rather. Bakit nga ba, mga kapatid?
sapagkat ang Diyos ang tumatawag sa atin at naglalagay sa atin Sa sa ministeryo. Ang ating tungkulin ay mula sa Diyos at ito ay isang sagradong responsibilidad na maglingkod sa kanyang lokal na simbahan. Katulad ng ating ginagawa ngayon. Tayo ay mga katiwala lamang na pag-aari ng Diyos. Ito ay kanyang simbahan. Ito ang ebanghelyo ng Diyos na ating itinuturo. Si Kristo Jesus, ang ating Diyos na itinuturo. Ang katotohanan sa Diyos, ang salita niya, ang ating tinuturo. Plano ng Diyos, ideya ng Diyos, and of course, kaligtasan ng Diyos sa bayan ng Diyos. Yan ang lahat ay Kanya. Ang importante lang, pag-aralan natin, ilagay sa ating isip, itanim sa ating puso, at once na nandyan na sa pusong yan, tutulungan tayo ng banal na Espiritu upang ibahagi ang Kanyang banal na salita. And of course, ang ating responsibilidad bilang isang sundalo ng Commander-in-Chief ay ang ating Panginoong Hesukristo ay hiharap sa mga tao ang salita ng Diyos bilang isang sagradong pagtitiwala para sa kanilang kapakinabangan. And of course, Kasi kapag ibinahagi natin ang salita ng Diyos, alam niyo, nabibless naman talaga lahat ng tao. Nabibless silang lahat. kaya pleasing God is a consistent theme ng salita ng ating Panginoon. Ephesians 5:10-11, try to learn what pleases the Lord. Have nothing to do with the worthless things that people do, things that belong to the darkness. At sa Isaiah 43:7, they are my people, I created them to bring me glory. Ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. And of course, Paul warns that those who are in the flesh cannot please God. Romans 8:8. When he counsels the Corinthian Christians to have single-minded, ang focus niya upang i-please ang ating Panginoon, hindi ang kanilang sarili. Sa 1 Corinthians 7:32, I would like you to be free from worry. An unmarried man concerns himself with the Lord's work because he is trying to please the Lord. Saka dito sa binasa nating 2 Timothy 2:4, please the one means to satisfy, to be holy at the disposal of, to win the approval of, and to keep in favor with. Ito ang sinasabi sa ating ng ating Panginoon. Maraming tao nagsisikap na mapaligaya ang kanyang mga tao na nakapaligid sa kanya. Yan ang isa sa mga characteristic natin, ugali nating mga tao. You know, very often we try to please other people. At nandoon yung ating pagsisikap na mapasaya natin ang ibang tao. Purihin ang Panginoon. Pero tingnan natin mabuti mga kapatid, itong soldier nakalagay dito, nakasulat sa Biblia, he always wants to please the commander-in-chief. So tingnan natin, part of the human nature is we want to please other people. There are 3 choices. Tingnan natin, ano ba itong 3 choices na to? Na pag-aralan natin, 3 options of pleasing. Who do you please? Do you please yourself? Do you please other people? Or do you please God? Ikaw ang makakasagot, kapatid. So Paul, in this letter, he is reminding us na the singular purpose of the Christian life is really to please the Lord. Pasayahin natin ang puso ng ating Panginoon. At yan ay mababasa natin sa 1 Thessalonians 4:1-3. Finally then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you receive from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification. Kaya balikan natin yung 2 Timothy 2:3, no soldier get entangled in civilian pursuit, meaning to say, ang priority niya sa buhay ay parangalan at pasayahin ang ating Panginoon. Yan yung kanyang pinakamataas na layunin sa buhay. At para makamit ito, ang isang sundalo ay nakafocus, walang distraction siya mula sa mundo. Tanging nakafix yung kanyang mata sa
panuntunan, sa mga kautusan, sa mga nais, sa mga uwil, sa mga utos ng ating Panginoon. At tinuturuan tayo ng ating Panginoon, iwasan na natin ang mga makasalanang pamamaraan. At tulad nga na ngayon tayo ay naririto in the kingdom of God, iwasan na natin mga kapatid ang kasalanan. Mamuhay tayo ayon sa mga natutunan natin araw-araw. Then a soldier does what he does to please his commander. Kaya ang isang sundalo, lalong-lalo na sundalo ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating paggalaw, ang ating pagkilos, ang lahat ng iyan ay upang makasunod tayo sa ating Panginoon. Mabigyan natin ng ngiti ang kanyang puso at maging kalugod-lugod tayo sa kanya. Ito ang isang dakilang aral na dapat maunawaan natin at lagi nating aim natin araw-araw na buhay natin. And so the soldier is not concerned with the ways of the world. So ganyan din ang mga Kristiyano. Kapag tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, ay kapatid, remember, kapag tayo ay nandirito, baka nakalimutan na natin we have made a commitment to serve the Lord. And that is not just a commitment, that is a promise na paglilingkuran natin ng ating Panginoon. So, dito sa Ecclesiastes 12 verse 13, you see, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng mga tao. Nasa saad nga, sabi ng salmista, dito sa Psalm 119 verse 4, ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Ano ba yung mga precepts ng ating Panginoon? Marami mga terms na ginamit to refer to the commandments of God. Ngunit sa lahat ng ito ay isa ang sinasabi at hinihingi ng Panginoon sa atin na tayo ay sumunod. Now, how does a Christian become a good soldier? What makes a good disciple or soldier of Christ? Now, a good soldier is optimistic and full of faith. Siya po ay optimistic, hopeful, and confident at puno ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga I encourage you to read and study the Heroes of Faith in Hebrews 11. At dito ay meron tayo matututunan na masaganang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga taong nauna sa atin. At ikalawa, a good soldier is content and secure in being a servant. See, having no need to impress people and obtain more stuff. Ang isang mabuting sundalo ay kontento na, secured na siya sa pagiging isang lingkod na hindi na kailangan siya maging popular. Hindi na niya hinahangad, nahangaan siya ng mga tao at makakuha pa ng maraming mga bagay para to impress other people. Hindi na siya naghahangad na siya ay maging masigit sa ibang mga tao. Kaya nga kontento at secured na siya sa pagiging lingkod ng ating Panginoon na kanyang mithiin palagi ay mabigyan ng kaluguran at ma-please ang ating Commander-in-Chief. Kaya ang focus niya is always to fulfill the command of our Lord. Lalo na kapag merong battlefield sa buhay, nako kapatid, what do you do? If we are in the battles of faith, ano ang dapat natin gawin? What is the answer? Hebrews 12 verse 2, fix your eyes on our Lord Jesus Christ. Pangatlo, mga kapatid, a good soldier is unmovable. Ibig sabihin, matatag siya. Kung may kasagutan na may tanong na hindi niya masagot, nakatuon pa rin siya sa mga salita ng Diyos sapagkat yung mga bagay na hindi kanyang sagutin, si Lord ang makasasagot sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon sa Deuteronomy 29:29, ang mga lihim na bagay ay nauukol sa Panginoon, ngunit ang mga bagay na kanyang inihayag ay sa atin at sa ating mga anak. Ibig sabihin kung ano ang question na hindi mo masagot as of now, sa susunod na mamuni-muni mo, pag-aaral mo, patuloy mong communication sa Panginoon, masasagot yan sa takdang panahon na aasahan mo. Magugulat na ka na lang, uy, yun pala ang kasagutan sa akin ng Diyos. Salamat na lang at naging silent ako at naghintay
sa promptings ng banal na espiritu. And of course, a good soldier ay balanse siya, repress lagi siya sapagkat consistent siya sa communication niya sa ating Panginoon, sa Word of God. At sa pamamagitan ng pakikipag-niig niya sa Panginoon, sa pamamagitan ng banal na salita, nabubuhay siyang matatag. Katulad ni Joshua sa Joshua 1:7-8, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mo mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasadoon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon at iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasadoon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So how do you become a good soldier? Ito pa. A good soldier is obedient. See, so ayan, napakahalagang karakter ng lahat nating mga mananampalataya. We have to learn the rules, the precepts, the testaments, the will of God. Tinuturo naman sa atin yan. Kaya tayo pinaupo ng Panginoon sa ganitong klase ng mga pag-aaral upang malaman natin. And very importantly, kailangan ho tayong sumunod. And going back to Genesis, sa buhay ni Adan at ni Eva, ano ba ang problema nila? Ano ang nangyari? Sila ay nag-disobey. Kaya mahalaga yung obedient sa buhay nating lahat. Next would be, a good soldier, hindi po nahihiya. In humble humility, see, humble siya at may pagpapakubaba, siya ay lumalapit sa Diyos, tumatawag, nananalangin, pouring out his heart to God. Whether he is happy, he is sad, he is full of problem, or he is overwhelming with joy, nandiyan siya sa harapan ng ating Panginoon. Napakahalaga po ng communication sa ating Commander-in-Chief. Kasi kung hindi ho tayo makikipag-communicate, hindi ho natin alam ang ating gagawin. We are soldiers. Isipin mo na lang, nasa isang gera ang isang soldiers. Nag-iintay lang talaga yan ng command kung ano ang gagawin nila mula doon sa kanilang chief. Now, the same with us, we Christians. Jesus is our captain. See, siya po ang commander-in-chief ng ating buhay. Kailangan po lagi tayo nakikipag-communicate sa Kanya. Kaya Psalm 119 verse 2, mapalad ang sumusunod sa Kanyang patakaran. Buong pusong naghahanap sa Kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon. And then, another thing, and lastly, a good soldier is broken to their own will. See, dead to self. Broken to our own will. No longer our self is living our lives. See, it's no longer I that lives, but Christ lives in me. Total surrender po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya Galatians 2:20, kaya hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So we submit our will to God. Siya na ngayon ang mamaniobra ng buhay natin. Kaya yung Proverbs 16 verses 1, 3, and 9, ang mga balak na isipan ay sa taong nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layom, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. So ito po ay pag-aaral natin tungkol sa sundalo, sa hukbo ng ating Panginoon. Pagpapatuloy natin next week, tatalakayin naman natin yung iba pa, athlete at saka yung farmer. Sundan natin ang pag-aaral na ito, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Closing. Yes, panalangin ko para sa ating mga kapatid. May the love of God the Father enfold you. May the grace of our Lord Jesus Christ enrich you, and may the fellowship of the Holy Spirit protect you today and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Para sa ating repeat new song of the week, para sa ating panghuling bahagi, God is the Great I Am, composed by Sister Meredith Cruz. God bless everyone. Have a nice day.
2 Timothy 2:2. Hallelujah.